Kwento ni Balmiki, libo-libong taon na ang nakalipas, may isang mangangaso na kumikita sa pamamagitan ng pagnanakaw sa ibang tao. Nakatira siya sa gubat kasama ang kanyang asawa at mga anak. Walang ligtas na mandalakbay na dumadaan doon dahil handa siyang pumatay para lamang maagaw ang kanilang kayamanan. Isang araw, dumaan sa gubat ang pantas na si Narada. Tulad ng nakagawian, nakabantay ang mga ngaso para sa mabibiktima niya. Nang nakita niya ang banal na taong masayang umaawit at tumutugtog ng bina, naisip ng magnanakaw, madaling pera ito. Mula sa itaas ng puno kung saan siya nagtatago, bigla siyang tumalon at humarang sa daan ng pantas. Habang kumikislap ang kanyang espada, nagbanta siya, "Ibigay mo lahat ang dala mo, kung hindi papatayin kita." Ngunit si Narada ay anak ni Brahma, ang lumikha, at wala siyang kinatatakutan. Nakikita niya ang Diyos sa lahat ng nilalang at mahal niya ang bawat isa. Tinignan niya ng may kabaitan ang mga ngaso at tinanong, "Bakit mo ako gustong patayin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo." Sumagot ang magnanakaw, "Hindi dahil sa may ginawa ka sa akin. Gusto ko lang ang yaman mo para may maipakain at maibigay ako sa asawa at mga anak ko. Sundin mo ako, kundi papatayin kita." Hindi natinag si Narada at payapang tumugon, "Mabuti, gawin mo ang gusto mo. Pero bago iyon, sagutin mo muna ako. Sabi mo, lahat ng ito ay ginagawa mo para sa iyong pamilya. Nakikinabang sila sa perang nakukuha mo. Pero ang mga kasalanang ginagawa mo para makuha iyon, tatanggapin din ba nila?" Natigilan ng magnanakaw. Hindi niya kailanman naisip iyon. Sagot niya, "Siyempre, dahil para sa kanila ko ito ginagawa, kaya dapat sila rin ang managot." Umiling si Narada at nagsabi, Hindi ganoon. Kung may duda ka, umuwi ka at itanong sa iyong asawa at mga anak." Nagduda ang magnanakaw. Baka ito ay pakanalang ng pantas para makatapat. "Hindi pwede. Hindi kita pwedeng iwan dito at basta na lang aalis." Ngunit tumawa si Narada at tiniyak sa kanya, "Ay anak, hindi ako tatakas. Nangangako ako sa iyo na maghihintay ako hanggang bumalik ka. Kung hindi ka naniniwala, itali mo ako sa puno para makasiguro ka." Kaya itinali ng magnanakaw si Narada sa isang puno at agad na umuwi. Hindi siya mapakali mula nang marinig ang tanong ng pantas. Naisip niya, baka nga sinisira ko lang ang sarili ko sa paggawa ng masasama, pero wala naman akong tunay na napapala. Pag-uwi ng magnanakaw, tinawag niya ang kanyang asawa at mga anak. Sinabi niya, "Mga mahal ko, alam nyo na kumikita ako para sa inyo sa pamamagitan ng pagnanakaw at pagpatay. Ibinabahagi ko sa inyo ang perang nakukuha ko. Handa rin ba kayong akuin ang mga kasalanang ginagawa ko?" Sagot nila, "Hindi. Kami ay umaasa lamang sa iyo at tungkulin mo talagang suportahan kami. Hindi ka namin kailanman inuutusan na gumawa ng kasalanan para lang sa pera. Kung pinili mong gumawa ng masama, iyon ay sa iyo lamang. Ikaw lang ang mananagot sa lahat ng iyong krimen at kasalanan." Parang biglang nagising ang magnanakaw. Napagtanto niya na napakaraming kasalanang naipon niya at wala siyang matatakasan. Naisip niya, bakit pa ako namumuhay ng makasalanan para sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Agad siyang bumalik kay Narada. Mabilis niyang tinanggal ang pagkakatali ng pantas at lumuhod sa kanyang mga paa. Labis ang kalungkutan niya at nagmamakaawa. "O dakilang kaluluwa,
Dahil sa kamangmangan ay nakagawa ako ng maraming kasalanan. Sabihin mo po kung paano ako maililigtas. Ayoko na sa ganitong buhay na kasamaan. Pakiusap, iligtas mo po ako. Nagalak si Narada sa pagbabago ng puso ng mangangaso. Itinayo niya ito at sinabi, "Huwag kang matakot, anak. May isang banal na pangalan na makakapagligtas kahit sa pinakamasasamang makasalanan. Ulitin mo ito ng buong puso at kaluluwa. Lilinisin ng pangalang ito ang lahat ng iyong kasalanan." At ibinilong ni Narada sa kanyang tainga ang banal na pangalan, Rama. Inutusan niya itong ulitin. Ngunit ang magnanakaw na buong buhay ay sanay lang magsalita ng masasakit at mararahas na salita ay hindi agad makapagsalita ng salitang Rama. Nakita iyon ni Narada. Dahil sa kanyang kabutihan, nakaisip siya ng paraan. Dahan-dahan niyang sinabi, Mara, na ang ibig sabihin ay kamatayan. Masaya ang magnanakaw at salitang iyon. Paulit-ulit siyang nagsabi, Mara, 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 Mara. At sa kasunod na mabilis na pagbigkas, hindi niya namalayang nabuo ang salitang Mara, Rama, Rama, Rama. Hindi niya alam, inuulit na pala niya ang banal na pangalan ni Rama. Nabighani siya sa ganda ng pangalang iyon at patuloy niya itong inuulit. Nakalimutan na niya kung nasaan siya. Nakaupo lamang siya nang hindi gumagalaw at nakapikit. Lumipas ang maraming taon. Dahil sa matagal niyang pag-upo na parang bato, langgam, uod at insekto ay lumapit at gumapang sa kanyang katawan. Doon sila nagtayo ng mga pugad at tirahan. Lumaki at dumami ang mga punso ng langgam hanggang tuluyan siyang natakpan ng mga ito. Dahil sa kanyang matagal na pagninilay at pagsisisi, napawi ang lahat ng kasalanan ng magnanakaw. Sa wakas, nakita niya sa kanyang puso ang napakagandang anyo ng Panginoong Rama. Puno ng galak, tumindig siya mula sa pagkakaupo at gumuho ang lahat ng punso ng langgam na nakapaligid sa kanya. Dahil siya ay bumangon mula sa punso ng langgam na tinatawag na Balmika sa wikang Sanskrit, tinawag siyang Balmiki. Pagkaraan nito, nanirahan si Balmiki sa pangpang ng ilog Ganges. Isang araw, matapos ang kanyang pagligo sa umaga, nakita niya ang magkasintahang ibon, Koroncha, na masayang lumilipad sa langit. Napangiti si Balmiki sa inosenteng kaligayahan ng mga ibon at tumigil upang panoorin sila. Ngunit bigla na lamang isang palaso ang tumama sa lalaking ibon, tinamaan sa puso. Bumagsak itong duguan at umiiyak. Ang babaeng ibon naman ay umiikot-ikot sa katawan ng kanyang kasintahan, dumadaing at nagluluksa. Ang matinding kalungkutan ng ibon ay umantig sa puso ni Balmiki. Napaluha siya at nadama ang hirap ng ibon na para bang siya mismo ang nawalan. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niya ang isang mangangaso na nakatagong nagpapakawala ng palaso. Labis ang awa at lungkot na naramdaman niya kapag kaya napasigaw siya. O mangangaso, dahil pinatay mo ang Koroncha na nagmamahalam, madilim ang hinaharap na naghihintay sa iyo. Nagulat siya sa kanyang sariling mga salita. Hindi iyon karaniwang paraan ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang bigkas ay may tugma at himig. Napagtanto niya na iyon ay isang tula na kusang lumabas mula sa kanyang kalungkutan. Iyon ang kauna-unahang tula na naisulat sa kasaysayan ng mundo. Dahil bago ang araw na iyon, wala pang naitatalang tula. Paglaon, isinulat ni Balmiki ang dakilang Rama na yan, ang kwento ni Rama sa magandang tugma at himig. Hanggang ngayon, libong taon na ang nakalipas,
Patuloy pa ring inaawit at binabasa ito ng maraming Hindu araw-araw. Si Balmiki ang tinawag na Adi Kavi, ang unang Makata. Haribol.